Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ay nagkayaan kami sa pulo at si Jebs TV ang ating piloto dahil kanya yung bangka na gamitin natin. At meron tayong mga kasama dito na mga taga roon kay na Jebs TV. Ayan sila. Shoutout sa mga kasama natin ngayong gabi. Si Kuya Poroy at saka si John Mark San Andres. Kasama din pala niyan yung kanyang laging kabady, si Luffy. Ayan o. Ayan. At para maiba-iba naman yung spot namin, syempre dito kami sa pulo ngayon. Para makalasa naman ng ibang isda. At bago tayo sumisid syempre ay tayo ay magalinis muna ng salamin para hindi mag-fog o maglabo yung ating salamin kapag tayo ay nasisid na. Ayan, yung palagi nating ginagawa. Minsan dahon ng tuba, minsan tubig lang kapag kasisid pa lang natin kahit hindi na natin kuskusin ng dishwashing o kaya ay ng tuba. Talagang yung mga buhangin dito talaga ay kulay puti. Ayan, kakaiba yung mga buhangin dito sa isla. At sa una natin pagsisid ay ang nakita natin ay isang Dragon Balls o yung ganutan kung tawagin dito sa amin. Ayan, no? Dahil meron tayong kasamang piloto ni Jebs TV, si Kuya Poroy. Meron lagayan tayo ng Dragon Balls at nag-request din yung piloto na maghuli tayo ng ganyan. Pero hindi tayo nahuli yan kapag sa atin lamang dahil mabigat yan hilahin kapag nasa tuhugan natin. Ayan yung buhay na mano. Alright, meron dito sumalubong sa atin na isang dalag talingan. Ayan, nakawala pa siya pero panghina na kaya hinabol pa rin natin yan. Hindi na makakalayo yan. Ayan, no? Medyo mababaw yung pinamamanaan natin. Kasi kaumpisa lang natin ng pagsisid. Ayan, no? Panghina na. Patamaan natin yan dun sa kulay itim. Yun, tinamaan kaya. Yun, muntik na. Malapit na dun sa kulay itim. Dun sa kanyang taling. Kaya dalagtalingan yung tawag dyan kasi meron siyang black spot doon sa kanyang katawan. Ayan, masarap na isda yan. Halos lahat naman ng napapana natin na isda ay inasabi nating masarap. Talaga namang masarap. At pagsisid pala natin dito ay meron din tayong napansin isang isda na gustong sumuot sa buhangin pero hindi siya makasuot. Parang medyo matigas yata yung napuntahan niya kaya pinana agad natin at baka panain pa ng iba. Ayan, no? Isa siyang isdang nalimutan ko na yung tawag dito sa isdang ito Basta yan yung nalubog sa buhangin. At dito meron din tayong nakitang isang malaking tiyan. Busog yata itong isdang ito. Ayan, isang puffer fish. Maraming malalaking ganyan dito sa isla. Lalo na yung mga nahuhuli ni Idol Mata. Ayan. At dito pala, napansin ko na sira-sira yung mga corals dito sa pinamamanaan ko. Sa pinamamanaan namin. Pero nung nagtanong ako dyan, gawa daw yan nung malakas na alon nung pagdaan ng bagyo dito sa amin. Kaya medyo nasira yung mga corals. Sa lakas ng alon, nadurog. Ayan. Dito na tayo sa ating apanain. Ayan, no? Nakapana tayo ng isang kalimagun at saka yung isang manitis na iwik. Ayan, ayos. Umpisa na ito ng ating pagpapana ng mga isdang kung ano yung masalubong natin syempre dahil bihira tayo makapamana ay mapana naman tayo ng mauulam na isda. At dito sa part na ito, tinawag tayo ng ating kasama sa pamamana at kailangan nating doblihan yung pinana niyang malaking isda. Ayan, no? Medyo sukib kasi itong ilalim na ito. Naiipit ng dalawang bato. Ayan, malaki nga ni. Para siyang emperor fish na parang buffalo emperor fish yata yan. Malaki yung ulo niya. Ayan, no? Talagang buti tumalab yung pana nito dito. Ay parang dulos na kasi yung dulo ng pana niya. Pero malakas siguro yung guma kaya tumusok pa din. Maganda naman yung patama. Ayan, no?
pinagdaluhan na namin ng pana para sigurado at meron ng maisabaw pag uwi. Ayan. Napakasarap ng sinabaw niyan. Ayan oh. Alright. Ang buenas naman itong kasama natin. Sana all. Tayo ay ang napapana natin ay puro palata. Ay kanya ay mga pang class A. Iyan no. Si John Mark San Andres. Shout out pala kay John Mark San Andres na malupit. Ayan no. Palaging namamana kasi yan. Kaya praktisado na. Ayan no. Ayos. Napaka-buenas. At syempre, dahil magaganda yung mga corals na nakikita natin dito ay ating na rin natin. Syempre, para makita rin nyo rin. Ayan no. Ganda. At dito sa pagsisid natin ay meron tayong napansing isang isda. Syempre, ayan o. Stripe na isda. Syempre, yung kalimagon. Yung abdepdup na isda. Ayan o. Ayos. Dahil wala naman talagang magpakitang mga isda ay kailangan natin panain yung mga ganyan. Kasi masarap din naman yung pang ulam kapag wala kang maulam. At kung akumpara mo yan sa tonsoy ay mas okay yung ganyan. Ayos. Makapang-ulam na tayo ng totoong isda. At dito meron tayong napansing isang namumulang isda. Syempre, manitis yan. Ayan no. Bihirang magpakita sa atin yung mga ibang klaseng isda. Puro mga kalimagon yung mga stripe na napapanan natin. Buti meron nagpakita dito ngayon na isang manitis. Makalasa na naman tayo ng manitis. Ayan no, talagang kapag ako'y namamana, dun pa lang ako nakatikim ng mga isdang bato kasi mahal kapag abilin pa natin. Kaya kailangan natin dumiskarte ng sarili natin para tayo makalibre man lamang ng isang ulaman o dalawang ulaman. Kasi kung abilin natin yan talaga naman ay mapapaaray ka sa presyo. Para kang hindi mahingisda kapag mabili ka ng isda. Ayan no. Nakahuli din tayo ng isang itiman na isda. Ayan. Isang labahita. Mahal din ang kilo ng isdang yun. Ito pa oh. Isang kalimagon na naman kung tawagin dito sa amin. Yung palata. Talagang inaapahan ako na kapag meron ako nakikitang ganyan. Kasi yan yung marami dito sa spot na pinamamanaan namin. Ayan no. Mga nakatago kasi dun sa butas. Kaya kailangan pa natin pakasilip-silipin para mahuli natin. Ayan no. Medyo maliit lang siya tingnan pero maliit pa din. Ayan. Pero pang ulam na rin yan. Mas mahirap kasi yung kapag tayo ay mauwi ng walang huli. Yan, kaya mas mabuti ng pagtiyagaan natin yung mga ganyan. Ito pala yung mga huli ko. Halos marami yung mga kalimagon o yung mga palata. Tapos may mga palasingsingan. At may isa pang mapapana tayo dito. Ito po, ganda ng corals na yan, no? Kung ganyan, kay healthy yung mga corals dito. Kung kalulusog yung mga corals, baka mas marami pa yung isdang mahuli natin. Dati hindi naman ako napana ng ganitong isda, pero ngayon dahil wala na nga ning mapana ay kailangan nating panain para iba-iba naman yung kulay ng ating isdang napapana. Ayan o, isang turutot ang nagpahabol pa sa atin. Oops, biglang umi-step back pa siya. Sumide step pala, pero pinatamaan din natin. Ayan, ayos, masarap na isda ito. Nasa gitna lang yung tinik, kaya kapag niluto na, hindi na mahirap himayin yung tinik niya. Ito pa oh, isang kalimagon na naman. Ano kaya ito? Magpahuli sa atin? Yun, pinana na natin. Pero bato yung tinamaan. At tuloy pa rin tayo sa pamamana dahil malapit na tayong tumabi. Ito, isang danggit. For the first time, may nagpakitang danggit sa atin dito sa spot pero nakawala pa rin. Sayang yun, kaya kailangan nating habulin yun. Kaya pa naman natin yung lalim. Kahit na medyo malalim-lalim dito sa part na ito. Ayan no. Humiga ka pa dyan. Ayan, nakahuli tayo ng isang danggit mga sir at mga ma'am. Kahit na paminsan-minsan ay nagapang tusok.
at masakit makatusok ay ahulihin natin yan. Kasi sanay na rin naman tayong humuli ng ganyan. Ayan no, bihuran. At meron tayo ditong napanain ulit na isa. Meron pala tayong napana na isang matapang na nilalang dito sa dagat. Ayan no, napakalakas humila niyan. Kaya kailangan ko pang puwersahin bago siya lumabas at baka masira pa yung aking pana kapag puwersa ko masyado. Ayan oh, tumukod pa ako ng konti dyan pero hindi na rin siya nagpahirap. At nahuli na rin natin, ayan oh, isang payangitan. O anong tawag kaya nito sa inyo? Dito kasi sa Marinduque sa amin ay payangitan dito sa Gasan. Meron tayo dito yung isang nakikitang abalon pero dahil wala tayong tuhugan dyan ay lagayan. Tuhugan lang kasi yung gamit natin ay hindi na natin kinuha. Ito yung huli natin pala. Ayan, isang mahabang payangitan at saka siyempre sari-saring mga isda. May danggit, may turutot, may kalimagon, may manitis, may palasingsingan at meron din pugita. Ayan, salamat sa inyong panonood at hanggang dito lang muna yung ating pamamana at medyo malamig na rin ang tubig ngayon kaya mamamana pa rin tayo para masaya-saya naman yung ating pamamana. Alright, salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa next episode.